Bago pa sumikat ang araw sa baybaying bayan ng San Esteban, gising na si Seiren Talabis. Sa edad na 14, sanay na siyang bumangon ng mas maaga pa sa mga tandang. Sa loob ng maliit nilang bahay na yero ang bubong at sawali ang dingding, halos hindi na siya kailangang gisingin. Kahit kulang sa tulog, kusa nang nagbubukas ang kanyang mga mata sa tunog ng malalim na ubo ng kanyang inang si Leora at sa mahinang lagitngit ng kawayan tuwing humahampas ang hangin mula sa dagat. "Mama, inom ka muna ng tubig," marahang sabi ni Seiren habang itinatayo ang baso sa gilid niyang higaan. Mahina ang ngiti ni Leora, payat ang kanyang mukha, at kahit pilit niyang tinatago, halatang halata ang panghihina niya. "Anak, wag mo na akong intindihin. Asikasuhin mo na ang puto. Baka mahuli ka sa paliparan." "Oo nga kuya," singit ng nakababatang kapatid niyang si Mif na kagigising pa lang at kinukusot ang mata. "Kapag naubos mo raw agad, baka may maiuwi kang asukal." Napangiti si Seiren kahit mabigat ang dibdib niya. "Asukal agad? Hindi ba pwedeng bigas muna? Mas masarap ang pangarap kapag matamis," inosenteng sagot ni Miv. Mula sa likod ay narinig nila ang tinig ng lola nilang si Unday Belen na noon pa man ay gising na rin at nakaupo sa bangkito habang nilalagyan ng dahon ng saging ang bilaw. "Aba, tama ang bata. Kaya nga tayo gumagawa ng puto. Hindi lang para may makain, kundi para may dahilan tayong bumangon." Sa simpleng tahanang iyon, umiikot ang buong mundo ni Seiren. Patay na ang ama niyang si Theodore, isang dating mekaniko na minsang nagtrabaho sa maliit na airstrip sa kabilang baryo. 2 taon na ang nakalilipas mula nang mamatay ito sa isang aksidente sa kalsada, at mula noon tila sunod-sunod nang gumuho ang buhay nila. Una, ang pagkakautang sa ospital. Pangalawa, ang pagkakastroke ng kanyang ina sa sobrang pagod at paghahalala. Pangatlo, ang pagkawala ng regular nilang kita. Ang natitira na lamang sa kanila ay ang lumang kalan, ilang bilaw at ang recipe ni Unday Belen sa malambot at mabangong puto. Sa kusina, nagsimula silang maghanda. Si Unday Belen ang humahalo ng galapong habang si Seiren naman ang nagtatakal ng asukal at si Miv naman ang tagapagpahid ng mantika sa mga hulmahan. Tahimik lang sila sa umpisa, pero gaya ng dati, si Unday Belen ang unang pumutol sa katahimikan. "Alam mo Seiren," sabi niya habang hindi inaalis ang tingin sa pinapasingawang puto, "kung buhay pa ang tatay mo, matutuwa iyon na hindi ka tamad." Hindi sumugot agad si Seiren. Maraming beses na niyang narinig yon, pero sa bawat ulit, may kirot pa rin kasama. "Mas gusto ko pong buhay pa siya kaysa proud siya," mahinang tugon niya. Natahimik si Unday Belen. Maging si Leora na nasa may pinto at nakaalalay sa hamba ay napayukop. Pero pagkaraan ng ilang sandali, nilingon siya ng ina at nagsalita sa mas malambing na tinig. "Anak, hindi natin kayang ibalik ang patay. Ang kaya natin, huwag sayangin ang iniwan nilang aral." Tumanggo si Seiren, ngunit sa loob-loob niya, hindi iyon ganoon kadaling gawin. Pagsapit ng 6:00, buhat na niya ang bilaw ng puto na nakapatong sa kanyang lumang tray. Nakasabit sa balikat niya ang kupas na tuwalya at may baon siyang kabirasong karton na ginawang panangga sa init ng singaw. Mula sa baryo, lalakarin niya ang daan papunta sa private airstrip, isang maliit ngunit abalang paliparan na ginagamit ng mga negosyante, politiko at kung minsan dayuhang kliyente ng malalaking kumpanya. Sa daan, nakasalubong niya si Tamsi, ang payat ngunit masayahing fuel boy sa airstrip na nagbibisikilata habang may bitbit na hose gloves. "Oh, Seiren, mainit pa ba yan?" sigaw nito mula sa malayo. "Utang muna, sa katapusan pa ang sahod." "Lahat na lang kayo sa katapusan nagbabayad. Ako, kailan ako magkakaroon ng katapusan?" "Naku, huwag ka munang maging matanda." Bumaba si Tamsi sa bisikleta at bumili ng 3 piraso. "Ito na lang muna. Sabihin mo kay Unday Belen, yung puto pa rin niya ang pinakamasarap dito sa buong bayan." Pagdating ni Seiren sa airstrip, bumungad sa kanya ang nakasanayan na niyang mundo. Ang amoy ng gasolina, ang ingay ng mga gulong ng service carts, ang sigawan ng mga tauhan sa hangar,
at ang malaalat na simoy na humahalo sa usok ng makina. Para sa iba, magulo ang lugar na yon. Pero para sa kanya, iyon ang isa sa iilang lugar kung saan pwedeng kumita ang gaya niyang bata. Gayunman, hindi lahat doon ay mabait sa kanya. "Oh, bata, huwag ka nga dyan sa daanan!" Sigaw ni Orven Gardoque, ang dispatcher na kilalang mainitin ng ulo. Malinis ang polo nito, makintabang sapatos, at palaging tila naiirita sa kahit sinong hindi niya ka-level. "Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, sa gilid ka lang, hindi ito palengke." Hindi umimik si Siren, sanay na siya sa ganoong salita. Pero hindi papayag si Rovila, ang janitress na nagwawalis noon malapit sa admin office. "Aba, Sir Orven, para naman kayong may-ari ng lupa, bumili na lang kayo kung naiirita kayo." Lumingon si Orven kay Rovila. "Ikaw na nga lang tagawalis, ang dami mo pang sinasabi." Kayo nga tagaturo lang ng eroplano, akala mo hari na." Pagdating ni Siren sa airstrip, bumungad sa kanya ang nakasanayan na niyang mundo. Ang amoy ng gasolina, ang ingay ng mga gulong ng service carts, ang sigawan ng mga tauhan sa hangar, at ang malaalat na simoy na humahalo sa usok ng makina. Para sa iba, magulo ang lugar na yon. Pero para sa kanya, iyon ang isa sa iilang lugar kung saan pwedeng kumita ang gaya niyang bata. Gayunman, hindi lahat doon ay mabait sa kanya. "Oh, bata, huwag ka nga dyan sa daanan!" Sigaw ni Orven Gardoque, ang dispatcher na kilalang mainitin ng ulo. Malinis ang polo nito, makintabang sapatos, at palaging tila naiirita sa kahit sinong hindi niya ka-level. "Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, sa gilid ka lang, hindi ito palengke." Hindi umimik si Siren, sanay na siya sa ganoong salita. Pero hindi papayag si Rovila, ang janitress na nagwawalis noon malapit sa admin office. "Aba, Sir Orven, para naman kayong may-ari ng lupa, bumili na lang kayo kung naiirita kayo." Lumingon si Orven kay Rovila. "Ikaw na nga lang tagawalis, ang dami mo pang sinasabi." Kayo nga tagaturo lang ng eroplano, akala mo hari na." Sagot ni Rovila na ikinatawan ni Tamsi sa di kalayuan. Mabilis na lumayo si Orven habang nagbubulong-bulungan, at si Siren na may napailing na lang. "Salamat, Ate Rovila. Basta kapag yumaman ka, huwag mo akong kalimutan. Gusto ko ng 5 bilaw kada pista." Napangiti si Siren. "Kapag yumaman ako, ikukuha kita ng sariling tindahan." "Yan, narinig ko yan," masayang tugon ni Rovila. Bandang tanghali, medyo humina ang benta. Umupo si Siren sa lilim ng poste malapit sa lumang chain link fence at tahimik na kumain ng isang putong na durog sa bilaw. Mula roon, tanaw niya ang runway, ang mga maliliit na eroplano at ang pagpasok-labas ng mga tauhan ng airstrip. Doon rin madalas bumalik sa kanya ang alaala ng kanyang ama. Noong buhay pa si Theodore, minsan ay isinasama siya nito sa gilid ng hangar kapag walang pasok. Hindi siya pinapalapit sa mga makina, pero pinakikinggan niya ang mga kwento nito tungkol sa iba't ibang piloto, kargamento at banyagang crew. "Makinig ka lagi, anak," sabi noon ng kanyang ama habang nakayuko sa bukas na panel ng isang lumang eroplano. "Minsan, mas mahalaga ang tenga kaysa mata. Ang nakikita kayang pagtakpan, ang naririnig kapag naintindihan mo, mas mahirap itago." Naalala niya rin kung paanong minsang tinuruan siya nitong bumigkas ng ilang banyagang salita na naririnig sa hangar. Hindi niya alam kung laro lang ba iyon noon o pag-iensayo sa isang bagay na wala pa siyang muwang. "Privet," sabi ng ama niya minsan tumatawa. "Ibig sabihin niyan, hello." "Paano kapag gusto kong sabihin na gutom ako?" Inosenteng tanong noon ng batang Siren. "Hindi mo kailangang matutong magsabi niyan sa ibang wika. Kita naman sa mukha mo lagi," sagot ni Theodore bago sila sabay tumawa. Mula sa alaala ay ginising siya ng isang tinig. "Bada, may sukli ka ba sa limpuso?" Siya pala si Hesmar, ang matandang security clerk na mabagal ang lakad pero mabait magsalita. Agad na tumayo si Siren at nag-abot ng puto. "Meron po. Ilan po?" "6. 2 para sa akin."
4 para sa mga bantay na hindi marunong nung ngumiti. Iniabot ni Siren ang sukli. Salamat po, Sir Hesmar. Umupo saglit ang matanda sa tabi niya. Maraming galaw dito bukas at makalawa. May darating na malaking tao. Kapag may malalaking tao, mas maraming bantay. Kapag mas maraming bantay, mas marami ring bibili. Talaga po? Sino raw? Hindi ko pwedeng sabihin, pero may private jet na paparating. Hindi ordinaryong bisita. Ningning ang pumasok sa mata ni Siren. Kapag may mayayamang dumarating, mas mabilis maubos ang paninda niya. Yun ang totoo. Ang problema, kasabay ng ganoong araw ang pagiging mas istrikto ng security at mas matapang na paninita ni Orven. Pag-uwi niya ng hapon na yon, nadatnan niyang nakaupo si Liora sa labas ng bahay. Nakatingin sa ulap na unti-unting umiitim. May hawak itong luma at bahagyang kupas na litrato ng kanyang ama na nakauniforme sa airstrip. "Ma, bakit nasa labas ka?" tanong ni Siren. "Mainit sa loob." Ngumiti ito ng pilit. "Kumusta ang benta? Mas maayos kesa kahapon." Iniabot niya ang lukot-lukot na pera. "May sinabi si Sir Hesmar, may darating daw na malaking tao sa airstrip sa mga susunod na araw." Napatingin si Liora sa kanya. "Mas mag-iingat ka, anak. Kapag malalaking tao ang usapan, mas malalaki rin ang gulo. Hindi naman po ako makikialam, magtitinda lang ako." Lumabas si Unday Belen mula sa kusina. "Sana nga ganun lang kadali ang buhay. Kahit hindi ka makialam, minsan ang gulo ang kusang lumalapit." Kinagabihan, humampas ang malakas na ulan sa bubong nila. Pumasok ang tulo sa dalawang sulok ng bahay, kaya naglagay si Miv ng timba habang si Seren na may nagsiksik ng lumang sako sa butas ng dingding. Sa gitna ng unos, naisip niya na gaan naman siya kasipag. Tila laging kulang ang kinikita niya para maitawid ang pamilya sa tunay na ginhawa. Habang nakahiga sila sa banig, bumulong si Miv. "Kuya, yayaman din ba tayo?" Hindi agad sumagot si Seren. Pinakiramdaman muna niya ang lakas ng ulan at ang bigat ng tanong. "Hindi ko alam," sagot niya sa wakas. "Pero sisiguraduhin kong hindi tayo habang buhay mananatiling ganito." Sa dilim, narinig niya ang marahang tugon ni Liora. "Huwag mong akuhin lahat, anak." Pero sa murang isip ni Seren, alam niyang wala nang ibang aako kundi siya. Kinabukasan at sa mga sumunod pang araw, mas naging abala ang airstrip. Dumami ang truck na naghahatid ng supplies. Mas maraming di kilalang sasakyan ang pumapasok sa gate. Maging si Orven ay lalong naging mataray. Palibas ay gusto niyang magmukhang mahalaga sa harap ng mga paparating na bisita. Nakita rin ni Seren na may ilang bagong mukha sa sigwedad. Mga lalaking matitigas ang pana, bihirang ngumiti, at kakaibang tumingin sa paligid na parabang hindi lang simpleng pagbabantay ang pakay. Hindi niya palubusang pinapansin yon, ngulit may kung anong hindi mapalagay sa dibdib niya. "Oy, Seren!" tawag ni Tamsi isang hapon habang pareho silang nakasandal sa bakod. "Sa tingin mo, ano kayang pakiramdam ng may sariling jet? Baka tahimik." "Ha? Tahimik agad?" "Oo. Kapag mayaman ka siguro, hindi mo na kailangang magmadali. Hindi mo na kailangang maubusan. Hindi mo na kailangang matakot sa ulan." Napatingin si Tamsi sa kanya at natahimik. "Kapag yumaman ka, anong una mo bibilhin?" Hindi na nag-isip si Seren. Gamot ni Mama, tapos maayos na bubong, tapos pag-aaral ni Miv. "Wala para sa'yo?" Ngumiti siya ng bahagya. "Kapag maayos na sila, saka na ako." Sa dulo ng runway, biglang may dumating na convoy na may itim na sasakyan para sa advance inspection. Nagtiginan ng mga tauhan, nag-ayos ng postura ang mga gwardya, tumayo ng diretso si Orven, at kahit hindi pa dumarating ang mismong panauhin, dama na sa buong airstrip na may malaking bagay na palapit. Hindi pa alam ni Seren na ang mga susunod na araw ay hindi na magiging karaniwan para sa kanya. Sa sandaling iyon, isa pa rin siyang batang may bilaw ng puto, pawisang damit at mabigat na responsibilidad sa balikat. Ngulit sa likod ng simpleng paghahanap buhay niya, unti-unti nang binubuo ng pagkakataon ng entibladong maglalapit sa kanya sa isang lihim, sa isang panganib, at sa isang kapalarang hindi niya kayang hulaan. Kinabukasan matapos dumating ang convoy para sa advance inspection, mas maaga pang nagising si Seren kesa dati. Hindi dahil napahaba ang tulog niya. Sa totoo lang,
Halos hindi nga siya nakakatulog ng maayos, kundi dahil may kakaibang bigat sa dibdib niya mula kagabi. Paulit-ulit sa isip niya ang tanawin sa airstrip, ang may itim na sasakyan, ang pagdami ng mga gwardya, ang pormal na kilos ng mga tauhan, at ang pakiramdam na may malaking bagay na mangyayari roon. Sa kusina, naamoy niya agad ang bagong lutong puto. Nakaupo si Unday Belen habang inaayos ang dahon ng saging, at si Miv na may ang tukin pang nakasubsob sa mesa. "Parang ang aga mong gising ngayon," sabi ni Liora mula sa papag. Mahina pa rin ang katawan nito, pero mas maaliwalas na ang mukha kaysa mga nakaraang linggo. "Baka mas maraming bibili ngayon," sagot ni Seren habang inaayos ang pagkakasalansan ng puto sa bilaw. Tinitigan siya ng ina. "Anak, kahapon ka pa kitang napapansing tahimik. May problema ba?" Sandaling natigilan si Seren. Gusto niyang sabihin na parang may mali sa airstrip, pero wala pa naman siyang konkretong basehan. Baka kutob lang, baka epekto lang ng pagod. "Wala po," sabi niya sa dulo. "Inisip ko lang na baka mas mahigpit sila ngayon sa loob. Kapag pakiramdam mo alanganin, umuwi ka agad," sabi ni Unday Belen. Hindi man lang tumitingin sa kanya, ngumit malinaw ang diin ng mga salita. Ang pera kayang hanapin ulit, ang buhay hindi. Tumanggo si Seren, ngunit sa murang edad niya, sanay siyang balansehin ang takot at pangangailangan. Kapag umuwi siyang maaga, kulang ang benta. Kapag kulang ang benta, kulang ang gamot ni Liora. Kapag kulang ang gamot, mas humihina ito. Para sa batang katulad niya, ang bawat oras ng pagtitinda ay may katumbas na halaga. Pagdating niya sa airstrip, agad niyang napansin ang pagbabago sa paligid. May mga bagong temporary barriers sa ilang bahagi ng runway access. Mas maraming unipormadong security personnel at may ilang lalaking hindi niya kilala na tila hindi taga roon. Maging si Tamsi ay hindi masyadong palabiro nang magkita sila sa fuel area. "Ang higdat ngayon," bulong ni Tamsi habang bumili ng 2 puto. "Kanina nga, pinasita ako dahil mali raw ang suot kong gloves. Akala mo naman presidente ang darating." "Baka mas mataas pa sa presidente sa yaman," sagot ni Seren. "Kung sino man yun, sana bumili ng isang bilawa." Bahagyang napangiti si Seren, pero hindi nagtagal ang gaan ng pakiramdam niya. Sa bandang gate na malapit sa service road, nakita ulit niya ang 2 bagong gwardya na napansin niya kahapon. Matangkad ang isa, maputla at halos hindi ngumiti. Ang isa naman ay mas pandak, ngunit matigas ang titig at palaging nakatingin sa paligid. Hindi sila mukhang gaya ng ordinaryong gwardya sa lugar. May kakaiba sa kilos nila. Parang sanay silang magbantay, oo, pero mas sanay silang magmasid kaysa magprotekta. "Hoy bata!" Napalingon si Seren. Si Orvin yun, nakatayo sa tapat ng admin building at nakasimangot na naman. "Huwag ka nga doon sa may service gate. Doon ka sa dati mong pwesto. Hindi ito perya." Hindi sumagot si Seren. Tahimik siyang lumipat ng pwesto. Pero bago siya tuluyang lumayo, ay muling nasilayan niya ang 2 lalaki. Hindi siya sigurado kung bakit, pero may bahagi ng isip niyang ayaw alisin ang atensyon sa kanila. Bandang 10:00 ng umaga, lalong naging abala ang paligid. May mga staff na nagdadala ng flower arrangement sa VIP lounge. May utility crew na naglilinis ng salamin sa terminal annex. At may dumarating ng mga sasakyan na halatang para sa matataas na opisyal ng negosyo. Nabalitaan ni Seren mula kay Hesmar na darating na raw ang private jet ng mismong bisita pagsapit ng hapon. "Kaya magbabad ka lang dito," sabi ni Hesmar habang binubuksan ng maliit na baunan ng puto. "Ngayon ang araw na pwedeng maubos lahat ng paninda mo." "Oo nga po." Ngulit kahit nakangiti si Seren, may kung anong hindi siya mapalagay. Sa halip na sa mga bumibili, mas madalas mapunta ang tingin niya sa bahagi ng hangar kung saan papasok ang mga sasakyan at VIP crew. Lumipas ang tanghali. Dumating ang unang bugso ng ulan. Hindi malakas, kundi yung ambon lang na parang paalala na tag-ulan na nga. Nagsiksikan sa silim ang ilang empleyado at doon lalo ring lumakas ang benta ni Seren. Bumili ni Rovila ng 4 para sa utility at nagsalita pa habang abala sa pag-aabot ng sukli. "Seren, kapag yumaman ako, kukuha ako ng katulong para siyang magwalis dito."
Kapag yumaman ka, Ate Rovila, baka hindi mo na ako kausapin. Sus, ikaw pa. Ikaw ang una kong uutangan. Nagtawanan sila, ngunit naputol iyon nang dumaan ang isa sa mga bagong gwardya. Tahimik lang ito, ngunit sandaling napatingin kay Serin na parang sinusukat siya. Hindi man nagsalita, sapat ang tingin nito para makaramdam ng lamig sa batok ang bata. Nang humupa ang ambon, dinala ni Serin ang natitirang puto sa likod ng lumang hangar, malapit sa bakod na may tanaw sa isang side access road. Madalas siyang dumaan doon kapag gusto niyang umiwas kay Orven o kaya'y makahinga sandali sa ingay ng pangunahing area. Doon din madalas mag-usap ang mga tauhan kapag ayaw nilang marinig ng iba. Ibinaba niya ang bilaw sa isang kahoy na crate at uminom ng tubig mula sa kanyang tumbler. Noon niya narinig ang mahihinang boses. Hindi agad niya naintindihan sa umpisa, ngunit nang tumingkad ang ilang salita, kusang tumayo ang balahibo niya. Hindi iyon Tagalog, hindi rin Ingles. Ruso. Napako siya sa kinatatayuan. Mula sa siwang ng lumang bakal na panel, nasilayan niya ang dalawang bagong gwardya, ang matangkad at ang pandak na nakatayo sa likod ng service truck. Mabilis ngunit malinaw ang usapan nila. Hindi buo ang pagkaintindi ni Serin sa lahat ng sinasabi, ngulit sapat na ang ilang pirasong salitang nahuli ng tainga niya para magdugtong-dugtong sa isip ang panganib. Kogdabslitit, Nedolitit, Panel Gotov, Posle Pasadgi Uje Pozna. Nanigas si Serin. Minsan lang siyang naturuan ng ama niya ng ilang salipang banyaga. Hindi siya eksperto, hindi siya fluent, ngunit hindi niya malilimutan ang ilang termino na madalas ikwento ni Teodor kapag may banyagang tripulante sa hangar. Ang vzlitit ay para sa paglipad o take-off. Ang panel ay panel, at ang tono ng usapan ng dalawang lalaki ay hindi sa ordinaryong trabaho. Iyon ay parang may planong kailangang matapos bago pa man makaalis ang eroplano. Biglang bumalik sa alaala niya ang tinig ng kanyang ama. Minsan anak, ang kapahamakan hindi laging sumisigaw. Minsan bumubulong lang yan sa sulok. Napahigpit ni Serin ang hawak ng tumbler niya. Pilit niyang inuunawa ang narinig. Kapag lumipad, hindi aabot. May inihandang panel. Kapag tapos na ang landing, huli na. Naramdaman niyang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi pwedeng kutob lang ito. Hindi rin pwedeng hayaan. Pero sino ang paniniwalaan siya? Isa lang siyang batang nagtitinda ng puto. Nang biglang gumalaw ang matangkad na gwardya, agad yumuko si Serin at pilit huminga ng marahan. May ilang segundo hindi siya halos makakilos. Nang narinig niyang palayo na ang mga yabag ng dalawa, saka lamang siya dahan-dahang tumayo. Nanginginig ang tuhod niya. Hindi pwedeng wala akong gawin, bulong niya sa sarili. Tumakbo siya pabalik sa main area, bit-bit ang bilaw, halos mabunggo ang dalawang ground crew sa pagmamadali. Nagkakalat na sa paligid ang mga taong naghahanda sa pagdating ng panauhin. Sa malayo, narinig niyang ungol ng parating na sasakyang convoy. Doon na marahil, dumating na ang bilyonaryo. Sa loob ng ilang segundo, naglaban sa isip niya ang takot at konsensya. Paano kung mali siya? Paano kung mapahiya lang siya? Paano kung pagalitan siya, itaboy o ipakulong dahil sa panggugulo niya sa VIP arrival? Pero paano kung tama siya? Paano kung may sumabog sa ere? Naputol ang pag-iisip niya nang makita niyang bumukas ang pinto ng isa sa mga sasakyan. Isa-isa bumaba ang mga lalaking nakabarong at may earpiece. Sa gitna nila ay lumabas isang lalaking nasa 40 pataas, matangkad, matimpong ang tindig, ngunit simple ang kulay ng suot na Amerikana. Hindi ito maingay kumilos, hindi rin ito gaya ng mga politikong mahilig pakitang tao. Ngulit may otoridad sa mukha nito na agad nagpapatahimik sa paligid. Si Drazen Vergara.
Habang papalapit si Drazen sa security corridor patungo sa private jet area, parang bumagal ang buong mundo sa pandinig ni Serin. Bumalik sa alaala niya ang narinig na Ruso. Bumalik ang mukha ng kanyang ama. Bumalik ang larawan ng kanilang bahay na tinutuluan kapag umuulan. Bumalik ang pangakong hindi sila mananatiling ganon hanggang buhay. At bago pa siya tuluyang madaig ng takot, kumilos na ang katawan niya. "Sir, wag po!" sigaw ni Serin habang tumatakbo patungo sa dinadaanan ng convoy. Naggulat ang lahat. "Hoy, bata!" Sigaw ni Orven mula sa di kalayuan. Ngunit hindi na huminto si Seiren. Sa mismong sandaling ilang hakbang na lang si Drazen sa mobile stair path papunta sa private jet, humarang si Seiren sa kanyang daraanan. Halos madapa sa basapang semento. Mabilis siyang hinawakan ng dalawang security staff. "Anong ginagawa mo rito? Alisin niyo yan!" Utos ng isa. "Sir, pakiusap!" Hingal na sabi ni Seiren. Pilit kumakawala. "Huwag po kayong sumakay!" Nagkagulo sa paligid. Napaatras ang ilang staff, napamura si Orven. Si Rovila ay napasapo sa bibig. Si Tamsi naman ay napahakbang pasulong, ngulit natigilan. Malamig ang tingin ng isa sa security kay Seiren. "Bakit?" Hindi agad siya nakasagot. Nanginginig siya, ngulit nang mapatingin siya sa gilid at makitang naroon ang dalawang bagong gwardya, parehong nakatitig sa kanya, parehong naninigas ang mukha, lalo siyang kinabahan at napilitang magsalita. May narinig po ako," sabi niya. "Sa likod ng hangar, dalawang gwardya po, hindi ko kilala, nag-uusap sa Russian. Narinig ko po yung Vzletit, saka Panel, saka Nedoletit." Sa pagsambit niya ng mga salitang iyon, kapansin-pansin ang saglit na pagbabago ng ekspresyon ng dalawang lalaking nakabantay sa gilid. Napatingin si Drazen sa kanila, saka muling ibinalik ang tingin kay Seiren. "Paano mo nalaman ang mga salitang yan?" Kalmadong tanong nito. Hingal na hingal pa si Seiren. "Tinuruan po ako ng tatay ko dati, kaunti lang po, pero sigurado po ako sa narinig ko. Parang may ginawa po sila sa panel ng eroplano. Sir, huwag po kayong sumakay." Natahimik ang paligid. Walang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay mababa, mulit malinaw na sinabi ni Drazen, "Virel!" Mula sa likuran niya ay lumapit ang chief security niyang si Virel Sancho. Matalim ang mata at alerto ang kilos. "Sir, lock down the jet. Full reinspection. Now." Agad na gumalaw ang team. May mga tumakbo papunta sa aircraft stairs, may mga umikot sa ilalim ng fuselage, at may dalawang tauhang humarang sa dalawang bagong gwardya na ngayoy pilit nagpapakalma sa mukha. Ngunit huli na, napansin na sila. "Ano ito? Dahil lang sa batang ito, ihinto ang buong..." "Tumahimik ka," putol ng Virel na hindi man lang tumingin sa dispatcher. Ilang minutong tila mapaghaba ang lumipas, walang halos gumalaw sa mga naroon. Ramdam ni Seiren ang pagkapit pa rin ng security sa brasa niya, ngunit hindi na ganoon kahigpit. Nakatingin lang siya sa eroplano, sa mga taong umaakyat baba, at sa ulan na muling nagsimulang pumatak. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas mula sa maintenance hatch ang isang lalaking naka-coveralls kasama ang piloto. "Sir," sigaw nito kay Drazen, "there's an unauthorized access on the auxiliary panel and there's a timing device rigged inside." Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong paligid. Napaatras si Rovila, napamura si Tamsi, si Orven ay tuluyang namutla. At sa unang pagkakataon mula nang humarang siya sa daan ng isang bilyonaryo, naramdaman ni Seiren na hindi siya nagkamali. Ang mas nakakatakot, tama siya. Ang huling narinig ni Seiren bago tuluyang lumakas ang buhos ng ulan ay ang sunod-sunod na yabag ng mga tauhan ni Drazen Vergara sa paligid ng private jet. Parang biglang nag-iba ang mundo sa loob ng ilang minuto. Kanina, isa lang siyang batang nagtitinda ng puto na pwedeng tabigin sa gilid. Ngayon, lahat ng matang naroon ay tila sa kanya nakapako. Ang ilan puno ng gulat, ang ilan puno ng pagtataka, at ang iba naman ay may halong pagdududa. Nanatili pa ring hawak ng isang security officer ang braso niya, ngulit hindi na yon tulad ng rahasong pagsanggap kanina. Parang hindi na siya simpleng istorbo,
kundi isang batang posibleng susi sa mas malaking kaguluhan. Sir, nasecure na po ang dalawang gwardya. Pinipigilan ng magsalita pero mukhang connected sila sa outside contractor. Hindi sumagot agad si Drazen. Nakatitig lamang siya sa jet, tila pinoproseso ang manipis na pagitan ng buhay at kamatayan. Basa ang manggas ng kanyang Amerikana dahil sa ulan, pero hindi siya natigal. Pagkaraan ng ilang sandali, lumingon si Drazen kay Seiren. Ipasok niya siya sa VIP lounge at pakisuyo, huwag ninyo silang tatakutin. Nagkatinginan ng ilang staff. Si Orven, na noon ay halos hindi maipinta ang muka, ay tila gustong sumingit, ngunit wala ng lakas ng loob. Nakita ni Seiren sa gilid na napapailing si Rovila na parang hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Bata, bulong ni Tamsi habang dumaraan siya. Huwag mo kaming kalimutan kapag sikat ka na. Sa kabila ng tensyon, bahagyang napangiti si Seiren, ngunit sandali lang iyon. Nang maipasok siya sa VIP lounge, naramdaman niyang mas bumigat ang lahat. Malawak ang silid, malamig ang aircon at amoy mamahaling kahoy ang paligid. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakapasok sa ganitong klaseng lugar. Basa pa ang laylayan ng kanyang pantalon at hawak pa rin niya ang bilaw na halos kalahati pa ang laman ng puto. Nahiya siyang ilapag iyon sa makintab na mesa. Dito muna, sabi ng isang staff na mas mahinahon kaysa sa iba. May tubig ka ba o gusto mo ng tuwalya? Tubig lang po, mahina niyang sagot. Habang hinihintay niya ang pagbabalik ng staff, dumating si Hesmar na hingal. Seiren, anya, sabay tingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Ayos ka lang ba? Opo, pambihira ka talagang bata ka. Umupo ang matanda sa tapat niya at bahagyang yumuko. Kung hindi ka nagsalita kanina, hindi na nito tinuloy ang pangungusap. Hindi na rin kailangan. Ilang minuto pa ang lumipas bago bumukas muli ang pinto. Pumasok si Drazen Vergara kasama sina Virel at isang lalaking may suot na salamin at dalang tablet, marahil isa sa legal o executive staff nito. Tahimik ang pagpasok nila, mulit agad tumayo si Seiren sa upuan. Umupo ka, sabi ni Drazen. Hindi pa rin agad naupo si Seiren. Sir, pasensya na po kung humarang ako kanina. Sa halip na magalit, bahagyang tumaas ang kilay ni Drazen. Kung hindi ka humarang, baka hindi na ako uuwing ng buhay. Unti-unti umupo si Seiren, pero ramdam pa rin niya ang kaba. Anong pangalan mo? Tanong ni Drazen. Seiren po. Seiren Talabis. Nag-aaral ka ba? Opo, pero minsan po nakakaliban kapag kapos. Napatingin si Drazen kay Virel saka ibinalik ang atensyon kay Seiren. Ikwento mo ulit sa akin mula umpisa. Walang magi-interrupt. Lahat ng naaalala mo, kahit gaano kaliit. Doon muling ikinuwento ni Seiren ang narinig niya sa likod ng hangar kung paano niyang napansin ang dalawang bagong gwardya noong nakaraang araw, kung paanong tila may kakaiba sa kilos ng mga ito at kung paanong narinig ang mga salitang Russian. Hindi buo ang pagkaintindi niya sa usapan, pero malinaw sa isip niya ang tono, ang mga kataga at ang bigat ng pakiramdam na may masamang mangyayari kapag pinabayaan niya iyon. Tahimik na nakinig si Drazen. Walang pagdududa sa mukha nito, ngunit mayroon doong matinding pagsusuri. Nagturo ba ng Russian ang tatay mo? Tanong nito sa dulo. Opo, konti lang po. Dati po siyang mekaniko rito sa airstrip. Anong pangalan? Theodore Talabis po. May kung anong kumislap sa mata ni Drazen na parang pamilyar sa kanya ang pangalang iyon, ngunit hindi niya ito pinansin sa puntong iyon. Sa halip, tumango siya ng marahan. Matalas ka, Seiren. Hindi alam ni Seiren kung paano tutugon. Hindi siya nasanay mapuri ng tulad ng lalaking nasa harap niya. Maya-maya, nagsalita ang lalaking may salamin. Sir, confirm na po. May evidence ng sabotage. May traces din sa maintenance access card na hindi dapat nagamit. Good. Maikling sagot ni Drazen. Coordinate with the authorities. No leaks. Pagkalabas ng lalaki, lumingon muli si Drazen kay Seiren.
Saan ang bahay niyo? Nataranta si Seren. Sa may Baybay Uno lang po, malapit sa creek. Sino ang kasama mo roon? Si Mama pong si Liora, si Miv na kapatid ko at si Lola Unday Belen. Tumango si Drazen. Pagkatapos ay napatingin sa bilaw ng puto sa tabi ni Seren. Iyan ang tinda mo araw-araw? Opo. Kayo ang gumagawa? Opo, si Lola ang recipe. Ako po ang nagtitinda. Saglit na natahimik ang bilyonaryo. Pagkatapos ay mahinahon niyang sinabi, "Hindi kita babayaran lang para sa ginawa mo." Naguluhan si Seren. "Sir, ang buhay ko ang nailigtas mo. Hindi iyon nababayaran ng simpleng pabuya." Napasandal si Drazen sa upuan. Pero alam kong hindi mo rin kailagang bigyan ng malaking salapi na baka mas makasira pa sa buhay ninyo kung basta ko na lang ibabagsak sa inyo. Kaya maingat ako. Narinig ni Seren ang sariling tibok ng puso. "Virel," tawag ni Drazen. "Sir, alamin mo ang kalagayan ng pamilya niya. Medical needs, housing, schooling. Discreetly." "Understood." Nanglaki ang mata ni Seren. "Sir, hindi po kailangan." "Kailangan," putol ni Drazen, ngulit hindi marahas. "At hindi ito limos. Utang ko ito sa iyo." Pag-uwi ni Seren ng gabing iyon, halos hindi siya makapaniwala sa nangyari. Kumapit pa rin sa bilaw ang amoy ng VIP lounge at sa isip niya ay umalingaw-ngaw pa rin ang boses ni Drazen. Nang pumasok siya sa bahay, agad siyang sinalubong ni Miv. "Kuya, bakit ang tagal mo?" Lumabas din si Liora mula sa loob, nag-aalala ang muka. "Anak, may mga nagsabi rito sa baryo na nagkagulo raw sa airstrip. Nandun ka raw?" Hindi agad nakasagot si Seren. Naupo siya sa bangkito, saka dahan-dahang ibinaba ang bilaw. Pagkatapos ay ikinuwento niya ang buong nangyari, ang narinig niyang Russian, ang pagharang niya sa bilyonaryo, ang pagkakadiskubre sa timer device sa panel ng jet at ang pakikipag-usap sa kanya ni Drazen. Habang nagsasalita siya, unti-unting namutla si Liora. Ang Unday Belen naman ay napahawak sa dibdib. "Diyos ko," bulong ni Liora. "Paano kung may ginawa sila sa'yo?" "Wala naman po ma, ayos lang ako." "Ayos lang?" biglang sabi ng Unday Belen. "Kung nagkamali ka ng hinala, baka ipinakulong ka. Kung tama ka naman, baka may mga kaaway ka nang hindi mo kilala. Paano naging ayos yun?" Tahimik si Seren. Alam niyang may punto ang lola niya. Ngunit bago pa tuluyang bumigat ang usapan, nagsalita si Miv sa mahinang tinig. "Pero buhay yung lalaki dahil kay kuya, di ba?" Napatingin silang lahat sa bata. Tumanggo si Seren. "Eh di bayani si kuya?" Sa unang pagkakataon mula nang nangyari ang lahat, napangiti si Liora habang lumuluha. "Bayani nga." Lumipas ang 3 araw at doon nagsimulang tunay na magbago ang takbo ng buhay nila. Isang umaga, 2 sasakyan ang huminto sa harap ng bahay ni Seren. Bumaba mula roon sina Virel at isang babaeng naka-formal blouse na nagpakilalang si Eldra Mavis, Social Development Officer daw mula sa foundation na kaakibat ng kumpanya ni Drazen. Nagtaka ang buong baryo. Ang mga kapitbahay sumisilip mula sa bintana. Ang iba naman nagkukunwaring nagwawalis sa tapat para lang makiusyoso. "Magandang umaga po," sabi ni Eldra habang magalang na inaabot ang papel. "May bilin po si Mr. Vergara. Gusto niya pong masigurong maayos ang kalagayan ninyo." Hindi sanay si Unday Belen sa ganitong klase ng panauhin, pero pinatuloy nila ang mga ito. Sinuri nila ang bahay. Kinausap si Liora tungkol sa kondisyong nito. Tinignan ang mga reseta at dating findings ng doktor. Tinanong si Seren tungkol sa pag-aaral niya at si Miv namay halos hindi makandauga-uga sa hiya at tuwa dahil may nagdala pa ng tinapay at gatas. Pagkaalis ng mga bisita, parang hindi pa rin makapaniwala si Liora. "Totoo ba talaga ito?" tanong niya. Mas naging malinaw ang sagot kinabukasan nang isakay si Liora sa sasakyan para sa check-up sa mas maayos na ospital sa siyudad. Sagot ng foundation ng laboratory tests, follow-up consultations at maintenance medicines. Ilang araw pa,
may dumating na mga karpintero upang kumpunihin ang bahay nilang palaging tinutuluan. Pinalitan ng yero, inayos ang sahig at linagyan pa ng mas matibay na dingding ang kusina. Ngunit hindi lamang iyon. Makalipas ang 2 linggo, pinatawag si Seiren at ang pamilya niya sa opisina ng kumpanya ni Drazen sa bayan. Doon, personal silang hinarap ng bilyonaryo. Mas pormal ang lugar na iyon kaysa sa VIP lounge, ngulit mas maaliwalas na ang pakiramdam ni Seiren ngayon. Hindi na siya gaanong nanginginig, buguman may kaba pa rin. Nakakuha na ako ng report tungkol sa inyo at hindi ko gusto ang nakita ko, hindi dahil sa inyo, kundi dahil napakaraming taon kayong halos walang tumutulong. Yumuko si Liora. Sir, sapat na po ang ginawa nyo. Huwag mong akong tawaging sir kung pasasalamat lang ang sasabihin. Mahina hong tugon ni Drazen. Gusto kong marinig kung anong kailangan nyo para makapagsimula ng maayos. Hindi agad nakapagsalita si Liora. Si Unday Belen ang sumagot. Ang totoo po, gusto lang naming gumaan ng buhay. Makapag-aral ang mga bata, maipagamot ang anak ko, at kung pwede, maipagpatuloy ang puto naming hindi laging patago at pahirapan. Tumanggo si Drazen. Maganda, dahil iyon mismo ang plano ko. Ipinakita niya sa kanila ang mga papel, scholarship support para kina Seiren at Miv, medical assistance para kay Liora, at maliit na puhunan kasama ang legal permit para gawing lehitimong micro-business ang puto ni Unday Belen. Bukod doon, ililipat daw sila sa mas maayos na bahay na malapit sa bayan at paaralan para hindi na laging binabayo ng baha at bagyo ang tinitirhan nila. Napaluha si Liora. Napaupo si Unday Belen ng mariin sa silya. Si Miv naman ay masayang bumulong, "Kuya, may sarili na tayong bahay." Hindi agad nakasagot si Seiren. May kung anong bumara sa lalamunan niya. Bakit po ninyo ginagawa lahat ito? Tanong niya kay Drazen. Diretso siyang tinignan ng bilyonaryo. Dahil hindi lahat ng nagliligtas ng buhay ay may pagkakataong iligtas din ang sarili nilang pamilya. Ikaw, ginawa mo yun nang walang hinihinging kapalit. Panahon na para may gumawa rin para sa inyo. Ngunit kasabay ng pagdating ng magandang balita, dumating din ang maiitim na tingin ng ibang tao. Pagbalik ni Seiren sa airstrip makalipas ang ilang araw upang magpaalam sa mga dati niyang suki, kakaiba na ang pakikitungo ng ilan sa kanya. Si Rovila at Tamsi ay tuwang-tuwa, halos ipagsigawan sa lahat na sikat na si Seiren. Si Hesmar na may buong pagmamalaking sinasabing alam niyang may mararating ang bata. Pero hindi gaon ang lahat. May ilang empleyadong nagbubulungan kapag dumaraan siya. Ang bilis naman yumaman. Baka naman inimbento lang niya yung kwento. Malay mo, ginamit lang siya para may drama. Pinakamasama ang titig ni Orven. Nang magtagpo ang landas nila sa may admin corridor, sadyang hinarang nito si Seiren. Ang taas na yata ng lipad mo, ha? Malamig nitong sabi. Tahimik lang si Seiren. Dahil lang may napakinggan kang ilang salita, akala mo special ka na. Hindi nagpatalo ang bata. Sa unang pagpakataon, hindi siya umiwas ng tingin. Wala naman po akong sinabing special ako. Pero ganyan ang tingin ng lahat ngayon. Hindi ko naman kasalanan na may nakita at narinig akong ayaw ninyong paniwalaan noon. Saglit na tumigas ang panga ni Orven. Halatang hindi nito inaasahang sasagot ang batang dating tahimik lang. Bago pa humaba ang usapan, dumating si Virel mula sa likod. May problema ba rito? Agad umurong si Orven. Wala, kinausap ko lang. Maganda, dahil kung meron, sigurado akong hindi ikatutuwa ni Mr. Vergara. Pag-alis ni Orven, saka lamang huminga ng maluwag si Seiren. Mag-ingat ka. Mahinang sabi ni Virel, hindi lahat masaya sa nangyari at hindi lahat ng tao ay marunong tumanggap na ang isang batang mahirap ang nakagawa ng bagay na hindi nila nagawa.
Sa gabing iyon, habang nakaupo si Siren sa bago nilang inuupahang maliit ngunit maayos na bahay pansamantala habang inaayos pa ang permanenteng lilipatan nila, naisip niyang oo, gumaganda na ang takbo ng buhay nila. Hindi na gaya ng dati ang bahay, may gamot na si Liora, may pag-asa ng mahabalik siya sa mas maayos na pag-aaral. Ang puto ni Unday Belen ay magkakaroon na ng permit at puhunan. Pero kasabay ng pag-angat, ramdam niyang may bagong daan na siyang tinatahak, isang daang hindi na lamang tungkol sa paghahanap buhay kundi sa pakikibaka sa tingin ng tao, sa inggit, sa kapangyarihan at sa mga lihim na mas malaki pa pala kaysa sa akala niya. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Siren na ang araw na pinigilan niya ang isang bilyonaryo na sumakay sa private jet ay hindi pala katapusan ng gulo. Simula pa lang pala iyon ng mas malaking pagbabago sa buhay niya. 2 taon ang lumipas mula noong araw na humarang si Siren Talabis sa daraanan ni Drazen Vergara at pinigilan itong sumakay sa private jet na may nakataguang kapahamakan. Sa loob ng 2 taong iyon, malaki ang ipinagbago ng buhay niya. Ngunit hindi kailanman nabura ng pag-angat ang alaala ng kanyang pinagmulan. Sa bago nilang bahay na malapit sa bayan, hindi na tumutulo ang bubong tuwing umuulan. Hindi na kailangang magsalok ng timba si Miv sa gitna ng gabi. Si Liora ay mas malakas na, gamang hindi pa rin ganap na bumabalik ang dati niyang sigla. Si Unday Belen naman ay mas abala ngayon sa maliit ngulit kilalang pwesto ng kanilang negosyo, ang puto ni Belen at Siren, na unti-unti ng dinarayo hindi lang ng mga taga-bayan kundi maging ng ilang biyahero at empleyado mula sa airstrip. Ngunit kahit gumaan ang kabuhayan, hindi naging marangya ang pamumuhay ni Siren. Sa halip, lalo pa siyang naging disiplinado. Tuwing umaga ay pumapasok siya sa eskwelahang dati tinitingala lamang niya mula sa malayo. Tuwing hapon ay tumutulong pa rin siya sa negosyo, nagbibilang ng kita, nag-aayos ng supplies at kung minsan ay siya pa rin mismo ang naghahatid ng order sa ilang opisina sa bayan. Sa gabi naman ay nag-aaral siya, hindi lamang para pumasa, kundi para maintindihan ang mga bagay na matagal nang nakatanim sa isip niya, mechanics, languages, safety systems, at higit sa lahat, ang mga bagay na may kaugnayan sa eroplano at maintenance. "Top 1 ka na naman," sabi ni Miv isang gabi habang nakatingin sa report card ni Siren na nakapatong sa mesa. "Parang hindi ka na tao." Tinapik siya ni Siren sa noo. "Ikaw kaya, aral ka rin ng maayos." "Ako naman, may talent ako sa pagkain ng puto. Pwede na yon." Mula sa kusina ay natawa si Unday Belen. "Kung may medalya ang pinakamaraming nakain, champion ka." Maging si Liora ay napangiti habang nakaupo sa silya na may unan sa likod. "Anak, huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo." "Hindi po ako napapagod," sagot ni Siren. "Sinungaling," na malambing na tugon na Mina. "Pero salamat pa rin." Sa paaralan, nakikilala na si Siren hindi lamang bilang dating batang nagtitinda ng puto, kundi bilang honor student na tahimik ngunit talas magsalita kapag recitation. Gayunman, may mga hindi pa rin nakaka-move on sa kanyang pinanggalingan. Sina Yarko, Belis at Tane, mga kaklasing mayayabang at sanay sa pribilegyo, ay paminsan-minsan pa ring nagpaparinig. "Ang bilis ng buhay, no? Dati nasa kalsada, ngayon honor student na." "Huwag ka nang maingay," sagot ni Ivel, ang kaklasing naging matalik na kaibigan ni Siren sa eskwelahan. "Defender ka na naman niya," inis na sabat ni Belis. Tahimik lang si Siren noon, pero ang campus writer na Nesria ay nakangisi habang nagsusulat sa notebook niya. "Ituloy niyo lang, maganda yung quote sa article ko tungkol sa classism." Natahimik ang tatlo. Malaking tulong kina Siren sina Ivel at Nesria, lalo na si Sir Calix, ang science teacher nila na istrikto sa klase ngulit patas sa lahat. Si Sir Calix ang unang napansin na hindi karaniwan ng interest ni Siren sa mga ulang manuals, diagrams at technical terms. "Hindi ka lang basta matalino, Siren." Sabi nito minsang naiwan sila sa laboratorio. "May disiplina ka sa pag-iisip, yan ang mas bihira. Gusto ko po kasing maintindihan kung paano masisira ang mga bagay.
Tugon ni Siren habang nakatingin sa isang lumang engine diagram. Tumaas ang kilay ni Sir Calix. At bakit yan ang gusto mong maintindihan? Doon lamang siya bahagyang natahimik. Kasi po minsan, kapag alam mo kung paano sila nasisira, mas maiintindihan mo kung sino ang sumira. Hindi na nang usisa pa si Sir Calix. Sa halip, tahimik siyang tumanggo na para bang may naunawaan siyang higit pa sa sinabi ng bata. Sa parehong panahong iyon, nanatiling malapit si Drazen Vergara sa pamilya, hindi sa paraang palaging naroon, kundi sa paraang hindi sila hinahayaang bumagsak. Hindi niya sila ginawang alalay o palamuti sa kanyang buhay. Sa halip, sinigurado niyang may scholarship si Siren at Miv, tuloy ang gamutan ni Liora at legal na umaandar ang negosyo ni Unday Belen. Paminsan-minsan ay ipinapatawag niya si Siren sa opisina, hindi upang utusan, kundi upang tanungin kung kumusta ang pag-aaral nito. Sa isa sa mga ganoong pag-uusap, napadako ang tingin ni Siren sa isang lumang framed photograph sa shelf ni Drazen. Nandoon ang isang grupo ng maintenance men at supervisors sa harap ng airstrip hangar, kuha pa marahil maraming taon na nakalipas. Bigla siyang tumayo. "Sir," mahina niyang sabi, "tatay ko po ito." Linapitan ni Drazen ang larawan. Nandoon nga si Theodore Talabis, mas bata, payat, ngunit halatang masigla, nakatayo sa gilid ng larawan na may hawak na toolbox. Katabi nito ang dalawang lalaking hindi kilala ni Siren at isang supervisor na nakangiting pilit. Matagal na nakatingin si Drazen sa larawan bago siya nagsalita. "Hindi ko napansin noon," sabi niya, at sa boses niya ay may kakaibang bigat. "Ang tagal na nito. Matagal po ba ninyo siyang kilala?" Hindi agad sumagot si Drazen. Naupo siya, saka pinatong ang palad sa mesa. "Hindi kami malapit, pero natatandaan ko siya. Tahimik, masipag, at hindi marunong makisama sa maruruming kalakaran." Nanikip ang dibdib ni Siren. "Anong ibig ninyong sabihin?" Doon unang nagsimulang mabuo ang mas malaking larawan. Ayon kay Drazen, may mga panahong hindi niya pa lubusang kontrolado ang lahat ng operasyon sa airstrip at logistics network ng kumpanya niya. Noong mga panahong iyon, may ilang irregularity sa maintenance records at cargo routes. May mga piyesang hindi tugma sa resibo, may entry na pinapalitan, at may mga side access na ginagamit sa disoras ng gabi. Isa sa mga iilang empleyadong naglakas loob mag-report noon ay ang ama ni Siren. Pero hindi ko na ituloy ang investigasyon. Masyado akong nakatutok noon sa expansion, sa mga investors, sa mga bagong project. Akala ko kayang ayusin ng internal people ko. Mali ako. Para bang may lamalimig na kamay na humawak sa likod ni Siren. Ibig sabihin po, may kinalaman sa trabaho niyang nangyari sa tatay ko? Hindi ko pa kayang patunayan noon, pero matagal ko nang kinakatakutan na hindi aksidente ang lahat. Mula sa araw na iyon, hindi na matahimik si Siren. Sa tulong ni Ivel, Nesria at Sir Calix, sinimulan niyang halungkatin ang mga lumang gamit ng kanyang ama na iningatan ni Liora sa isang kahon. May mga lumang notebook doon, ilang resibo, isang sirang ID lace, at kapirasong papel na may mga code at oras na hindi niya maintindihan dati. "Nakikita mo ito?" sabi ni Nesria habang nakaupo sila sa silid-aklatan. Paulit-ulit ang initials na CV. "Casimir Valtor," mahinang sabi ni Ivel. Napatingin si Siren sa kanya. "Paano mo alam?" Lumalabas ang pangalan niya sa mga lumang business articles. Dating kasosyo raw ni Drazen, tapos biglang nawala sa eksena. Si Sir Calix naman ay tumulong sa pagbuo ng lohika sa mga records. Itong mga numerong ito hindi random, posibleng flight logs o maintenance references. Kailangan ninyong ma-verify. Doon nila muling kinausap si Hesmar, ang retiradong security clerk, na bagamat mahina na ang tuhod ay matalas pa rin ang memorya. "May mga gabing may mga eroplanong hindi dapat dumarating," sabi ni Hesmar habang umiinom ng salabat sa tindahan ni Unday Belen. "Noon hindi na ako nagtatanong, trabaho lang. Pero ang tatay mo nagtatanong iyon, kaya maraming hindi natutuwa sa kanya." Sa tulong ni Hesmar, naipakilala sila kay Captain Jorvik Rea,
ang veteranong piloto na noon ay nag-inspeksyon sa sabotage jet ni Drazen. Si Jorvik ang nagbigay ng mas malinaw na paliwanag. May ilang sindikato, sabi nito habang tinitingnan ang photocopies ng records, na gumagamit ng maliliit na airstrip para maglabas-masok ng iligal na kargamento, hindi laging armas, minsan documents, minsan pera, minsan components. Kapag may nag-uungkat, pinapatahimik. Tahimik si Seiren. Sa isip niya, unti-unting nagdurugtong ang lahat. Ang pagiging tahimik, gulit alerto ng kanyang ama noon, ang biglaang aksidente, ang pangalang Kazmir Valtor, at ang tangkang pagpaslang kay Drazen makalipas ang mga taon. Ngunit habang lumalalim ang paghahanap nila ng katotohanan, lumalakas din ang panganib. Isang gabi, habang isinasara ni na Unday Belen at Liora ang maliit nilang bodega sa likod ng pwesto ng puto, may naamoy silang kakaiba, parang kerosene. Hindi pa sila nakaka-react nang tuluyan ng sumiklab ang apoy sa gilid ng kahoy na dingding. "Apoy! Apoy!" sigaw ni Miv mula sa kalsada. Nataranta ang lahat. Tumakbo si Seiren palabas ng bahay nang marinig ang sigaw. Sakto namang naroon sina Tamsi at Rovila na napadaan para bumili sana ng natitirang puto. Sa tulong ng mga kapitbahay, nagsalin sila ng timba-timbang tubig at may ilang kalalakihan namang sumira sa isang bahagi ng dingding upang hindi kumalat ang apoy. Halos manginig si Liora habang hawak ang dibdib niya. "Seiren! Ma, umatras kayo!" sigaw niya. Nang tuluyan ding maapo na ang apoy, bahagyang nasunog ang isang bahagi ng bodega at ilan sa kanulang supplies. Pero mas masahit kaysa sa pinsala ang malinaw na mensahe, may gustong manakot. Kinabukasan, lalo pang tumindi ang takot nang makatanggap si Liora ng isang tawag mula sa hindi kilalang numero. "Sabihin mo sa anak mo na huwag nang maghanap ng hindi niya dapat makita." Pagkababa ng tawag, nanginginig ang kamay ni Liora. Doon lamang siya muling natakot ng ganoon kalala mula nang namatay ang kanyang asawa. Ngunit pagkakataong ito, hindi na sila nag-iisa. Dumating sina Drazen at Virel sa mismong araw ding iyon. Nagpadala sila ng dagdag na seguridad, tumulong sa pagpapaayos ng nasirang bodega, at personal pang kinausap ni Drazen si Liora. "Hindi ko kayo hahayaang mapahamak dahil sa kasalanan ng mga taong ito," sabi niya. Maging ang buong komunidad ay kumilos. Nagdala si Rovila ng mga damit at gamit panglinis. Si Tamsi ang naghatid ng pansamantalang supplies para kahit makapagbenta pa rin sila kinabukasan. Si Ma'am Yalina na dating guro ni Seiren ay nag-organisa ng maliit na tulong mula sa paaralan. Ilang suki nila ay kusang nagbayad ng advance para lamang hindi tumigil ang negosyo. Habang nakatingin si Seiren sa mga taong iyon, pakiramdam niya ay hindi na siya ang batang mag-isang nakikipagsapalaran sa airstrip noon. May mga taong tumatayo na rin para sa kanya at sa pamilya niya na. At dumuting ang pinakahihintay nilang bitak sa pader ng katahimikan. Sa tulong ng legal team ni Drazen, may isang dating tauhan ng operasyon ni Kazmir Valtor ang pumayag magsalita kapalit ng proteksyon. Ang pangalan niya ay Demer Valko. Payat ito, halos ubos ang tulog sa mukha at halatang-halatang takot na takot sa bawat tunog ng pinto. "Naroon ako noon," sabi ni Demer sa isang pribadong meeting kasama sina Drazen, Virel, Seiren at Attorney Serona Valez. "Hindi ako ang utak, tauhan lang ako, pero alam kong may binago sa records ng maintenance at may mga kargamentong hindi dapat lumalabas sa airstrip." "Pangalanan mo," marining sabi ni Attorney Serona. Hinuminga ng malalim si Demer. Kazmir Valtor, at may mga tao siyang naka-embed sa operations. Noong nag-report si Theodore Talabis, sinabi nilang kailangan siyang patahimikin. Akala ko tatakutin lang, pero pagkaraan ng ilang linggo, namatay siya. Para bang huminto ang oras para kay Seiren. Matagal na niyang iniisip iyon. Matagal na niyang kinatatakutan. Ngunit iba pa rin ang marinig iyon ng direkta mula sa bibig ng isang taong naroon. Hindi na siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Sa halip, mas lalong tumatag ang titig niya. Sa mesa, unti-unting nabuo ang mga ebidensyang dati hiwa-hiwalay lamang.
recordings, lumang logbooks, access entries, testimonya at mga notang iniwan ng kanyang ama na noon ay tila walang saysay. Ngayon, malinaw na ang lahat. Ang tangkang pagpatay kay Drazen, ang pagkamatay ni Theodore, ang panununog sa bodega, ang pananakot kay Liora. Magkakaugnay ang lahat. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Seren na hindi na lamang ito laban para sa kanilang pamilya. Isa na itong laban para sa katotohanan, para sa dangal ng kanyang ama, at para sa maraming taong matagal nang tinakot at pinatahimik. Sa wakas, may mukha na ang dilim na kanilang hinahabol at handa na silang harapin ito. Hindi nakatulog ng maayos si Seren sa gabing nalaman nila mula kay Demer Valco na hindi simpleng aksidente ang pagkamatay ng kanyang amang si Theodore Talabis. Kahit tahimik ang buong bahay at maririnig lamang ang mahinang paghilik ni Miv mula sa kabilang silid, para pa ring may humahampas na ingay sa loob ng dibdib niya. Hindi iyon takot. Hindi na rin iyon simpleng galit. Isa iyong babigat na damdaming halos 2 taon niyang unti-unting binubuo at ngayoy malinaw na ang hugis. Pagkagising niya kinabukasan, nadatnan niya si Liora na nakaupo sa mesa habang hawak ang tasa ng salabat. Mas matatag na ang katawan nito kaysa noong mga panahong halos hindi makatayo, ngunit may bakas pa rin ng pagod sa mga mata nito. Sa tabi niya ay si Unday Belen, tahimik na nagbibilang ng order slips para sa tindahan. "Anak," marahang sabi ni Liora nang umupo si Seren, "hindi kita pipigilan sa gusto mong gawin. Pero gusto kong tandaan mo, ang laban na to hindi lang tungkol sa paghihinggiti." Tumanggo si Seren. "Alam ka po, dapat matapos ito ng malinis. Dapat hindi dahil gusto nating may bumagsak, kundi dahil gusto nating may tumayo ang totoo." Napatingin si Seren sa kanilang dalawa. Ilang taon na ang nakalipas, sila ang mga babaeng kailangan niyang iligtas sa gutom, ulan at pangamba. Ngayon, sila rin ang nagpapaalala sa kanya kung paano manatiling tuwid sa gitna ng gulong gustong sumira sa kanila. Sa araw ding iyon, ipinatawag sila ni Drazen Vergara sa headquarters ng kanyang kumpanya. Hindi na iyon bago kay Seren, mulit kakaiba ang bigat ng pulong na ito. Nasa conference room sina Drazen, Virel Sancho, Attorney Serona Valez, Captain Jordi Crea at maging si Demer Valco na halatang kulang pa rin sa tulog at patuloy nakakakabahan. Sa malaking screen sa gitna ng silid, isa-isang ipinakita ni Attorney Serona ang mga ebidensya. Mga maintenance logs na may pirma ng mga taong konektado kay Casimir Valtor, CCTV extractions mula sa airstrip noong araw ng tangkang sabotage, statements ni Demer at photocopies ng mga nota ni Theodore na natagpuan ni Seren sa lumang kahon sa bahay ng kanyang ama. Noon ay tila walang saysay. Ngayon, malinaw na ang lahat. Ang tangkang pagpatay kay Drazen, ang pagkamatay ni Theodore, ang panununog sa bodega, ang pananakot kay Liora. Magkakaugnay ang lahat. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Seren na hindi na lamang ito laban para sa kanilang pamilya. Isa na itong laban para sa katotohanan, para sa dangal ng kanyang ama, at para sa maraming taong matagal nang tinakot at pinatahimik. Sa wakas, may mukha na ang dilim na kanilang hinahabol at handa na silang harapin ito. Hindi nakatulog ng maayos si Seren sa gabing nalaman nila mula kay Demer Valco na hindi simpleng aksidente ang pagkamatay ng kanyang amang si Theodore Talabis. Kahit tahimik ang buong bahay at maririnig lamang ang mahinang paghilik ni Miv mula sa kabilang silid, para pa ring may humahampas na ingay sa loob ng dibdib niya. Hindi iyon takot. Hindi na rin iyon simpleng galit. Isa iyong mabigat na damdaming halos 2 taon niyang unti-unting binubuo at ngayoy malinaw na ang hugis. Pagkagising niya kinabukasan, nadatnan niya si Liora na nakaupo sa mesa habang hawak ang tasa ng salabat. Mas matatag na ang katawan nito kaysa noong mga panahong halos hindi makatayo, ngunit may bakas pa rin ng pagod sa mga mata nito. Sa tabi niya ay si Unday Belen, tahimik na nagbibilang ng order slips para sa tindahan. "Anak,
Marahang sabi ni Liora nang umuto si Seiren. Hindi kita pipigilan sa gusto mong gawin, pero gusto kong tandaan mo, ang laban na to hindi lang tungkol sa paghihinggiti. Tumanggo si Seiren. Alam ko po. Dapat matapos ito ng malinis. Dapat hindi dahil gusto nating may bumagsak, kundi dahil gusto nating may tumayo ang totoo. Napatingin si Seiren sa kanilang dalawa. Ilang taon na ang nakalipas, sila ang mga babaeng kailangan niyang iligtas sa gutom, ulan at pangamba. Ngayon, sila rin ang nagpapaalala sa kanya kung paano manatiling tuwid sa gitna ng gulong gustong sumira sa kanila. Sa araw ding iyon, ipinatawag sila ni Drazen Vergara sa headquarters ng kanyang kumpanya. Hindi na iyon bago kay Seiren, ngulit kakaiba ang bigat ng pulong na ito. Nasa conference room sina Drazen, Virel Sancho, Attorney Serona Valez, Captain Jorvi Crea at maging si Demer Valco na halatang kulang pa rin sa tulog at patuloy na nakakakabahan. Sa malaking screen sa gitna ng silid, isa-isang ipinakita ni Attorney Serona ang mga ebidensya. Mga maintenance logs na may pirma ng mga taong konektado kay Casmir Valtor, CCTV extractions mula sa airstrip noong araw ng tangkang sabotage, statements ni Demer, at photocopies ng mga nota ni Theodore na natagpuan ni Seiren sa lumang kahon sa bahay ng kanyang ama. Noon ay tila walang saysay. Ngayon, malinaw na ang lahat. Ang tangkang pagpatay kay Drazen, ang pagkamatay ni Theodore, ang panununog sa bodega, ang pananakot kay Liora. Magkakaugnay ang lahat. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Seiren na hindi na lamang ito laban para sa kanilang pamilya. Isa na itong laban para sa katotohanan, para sa dangal ng kanyang ama, at para sa maraming taong matagal nang tinakot at pinatahimik. Sa wakas, may mukha na ang dilim na kanilang hinahabol, at handa na silang harapin ito. Tanong ni Seiren, delikado, diretsong sagot ni Drazen, kaya kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Nagkatinginan sila. Sa unang araw na nagkaharap sila, isang batang basa sa ulan si Seiren at isang bilyonaryong muntik nang mamatay si Drazen. Ngayon, para na silang dalawang taong magkasama sa iisang laban. Magkaiba man ang antas sa buhay, pinagdikit naman ng parehong sugat at parehong layunin. Nandun po ako, matatag na sabi ni Seiren. Hindi para magpabida, kundi para sa tatay ko. 3 araw ang lumipas na parang 3 linggo. Sa labas, tuloy ang negosyo ng puto ni Belen at Seiren. Hindi pwedeng huminto ang buhay nila dahil lang may malaking kaso silang hinahabol. Si Miv ay pumapasok sa eskwela. Si Liora ay mas maingat ng kumikilos ngunit marunong ng tumawa ng maluwag. Si Unday Belen ay mas maasikaso pa rin sa negosyo, ngunit pansin ni Seiren na mas madalas itong mapatulala sa hapon. Parang nagbabalik ang mga taong tiniis nila noon. Lola, sabi ni Seiren isang gabi habang tumutunong magtakip ng mga bilaw. Pag natapos na ito, anong gusto mong gawin? Hindi agad sumagot si Unday Belen. Saka itong umiti ng bahagya. Mabenta pa rin ng puto, pero sa pagkakataon yon, hindi na dahil napipilitan, kundi dahil masaya na lang. Dumating ang araw ng grand reopening. Maagang palangay, punong-puno na ang paligid ng modernized airport project. May mga tarpaulin ng kumpanya, maayos na landscaping, malilinis na glass panels at security personnel sa iba't ibang sulok. May mga mamamahayag na naghahanda ng kamera. May mga local officials na halatang gustong makipagkamay sa tamang tao. At may mga investor na tahimik lang, mulit mapagmasid. Sa gitna ng lahat ng iyon, tahimik ding kumilos ang grupo ni Drazen. Nasa backstage security room sina Virel at ang mga tauhan niya, minomonitor ang bawat entrance at bawat courier na pumapasok. Nasa legal desk si Attorney Serona kasama ang mga certified copies ng ebidensya. Nasa isang hiwalay na sasakyan naman si Demer, handang ilabas sa tamang oras kung kakailanganin. At si Seiren kasama sina Liora, Miv, Unday Belen, Ivel, Nesria, Sir Calix, Rovila, Tamsi at Hesmar ay naroon bilang mga espesyal na panauhin. Tignan mo nga naman, bulong ni Rovila habang inaayos ang hiniram na bestida. Dati, nagwawalis lang ako sa lumang airstrip. Ngayon,
May pass na ako. Basta huwag mong iuuwi ang upuan, tukso ni Tamsi. Mas gusto ko yung chandelier. Napangiti si Seiren. Kahit mabigat ang araw na yon, may ginhawang hatid ang presensya ng mga taong nakasama niya sa pinakamahihirap na yugto ng buhay niya. Nagsimula ang programa. Isa-isang nagbigay ng opening remarks ang mga opisyal. Pagkatapos ay umakyat sa entablado si Drazen Vergara. Tahimik agad ang buong venue. Hindi mahilig sa mahabang salita si Drazen, kaya nang magsimula itong magsalita, ay alam ng lahat na may bigat ang bawat pangungusap. Ang proyektong ito, sabi niya, ay hindi lamang tungkol sa pag-unlad ng negosyo o pagpapaganda ng isang paliparan. Tungkol ito sa pagtitiwala, sa seguridad, at sa katotohanang walang kaunlaran ang may saysay kung marumi ang pundasyon. Sa likod ng audience, napansin ni Seiren ang bahagyang pagkilos ng ilang taong hindi niya kilala. Isa roon ang lalaking kinilala ni Virel sa larawan bilang isa sa natitirang tauhan ni Casimir. May hawak itong brown envelope at tila naghihintay ng tamang sandali. At dumating ngayon. Pagkababa ni Drazen mula sa pangunahing punto ng kanyang talamputi, may isang lalaking nakasuot na media badge ang sumigaw mula sa gitna. Mr. Vergara, paano ninyo sasagutin ang aligasyong kayo mismo ang may kinalaman sa illegal route operations noon? Nagkagulo ang tao, kumislap ang mga kamera, may ilang bulong-bulong sa paligid, saka luwapit ang isa pang lalaki at nagtaas ng mga papel. May dokumento kami, may mga record na kayo mismo ang pumirna. Tahimik lang si Drazen, parang inaasahan niya yun. Sa gilid ng stage, agad kumilos si Virel at ang security, ngunit itinaas ni Drazen ang kamay. Hayaan niyo. Pagkatapos ay bumaling siya sa audience at malinaw na sumagot. Mabuti at inilabas ninyo yan ngayon dahil handa rin akong ilabas ang sa amin. Iyon na ang sinyales. Pumasok sa malaking screen ang digital copies ng tunay na records. Isang-isang ipinakita ang discrepancies sa mga dokumentong hawak ng kampo ni Casimir. Maling petsa, peke o pinutol na signatures, manipulated sequence numbers at forged authorization stamps. Pagkatapos ay inilabas ni Attorney Sirona ang certified maintenance logs, witness statements at audio translation ng usapang Russian na unang narinig ni Seiren noong araw ng sabotage. Mayroong din kaming direct witness, dagdag ni Attorney Sirona. Mula sa side entrance, pumasok si Demer Valco kasama ang 2 legal escorts. Halos mabingi ang buong venue sa bulong-bulungan. Ako po si Demer Valco. Nanginginig, ngunit malinaw niyang sabi sa mikropono. Dati po akong tauhan sa operations na konektado kay Casimir Valtor. Totoo pong may sabotage sa private jet ni Mr. Vergara. Totoo pong may tampering sa maintenance at cargo records. At totoong si Teodor Talabis, ama ni Seiren Talabis, ay isa sa mga unang nag-report ng katiwalian. Parang nabiyak ang katahimikan sa buong venue. Hindi pa roon nagtapos. Sa mismong sandaling inilalabas ang testimonya, may pagkilos sa likod. Isang lalaking pilit lumalabas sa crowd. Ngunit mabilis siyang naharang ng security. Ilang sandali pa, isang convoy ng otoridad ang pumasok sa side gate. Doon ibinalita ni Virel kay Drazen na naharang na rin sa isa pang exit point si Casimir Valtor na nagtangkang umalis bago pa magsimula ang formal inquiry. Hindi nakita ng lahat ang aktwal na pagdakip dito, ngunit sapat na ang larawan ng i-flash sa internal monitor. Si Casimir, nakakunot ang noo, wala na ang dating tikas ng isang negosyanteng sanay magtago sa likod ng suit at impluwensya. Sa entablado, tumayo si Drazen at muling nagsalita. May mga pagkukulang ako noon. Hindi ko agad nihabol ang lahat ng anomalya at dahil doon, may mga taong nasaktan, may mga taong namatay. Isa roon si Teodor Talabis. Naramdaman ni Seiren ang pagpisil ni Liora sa kanyang kamay.
Kaya ngayon, dugtong ni Drazen, hindi lamang ito araw ng pagbubukas ng isang proyekto. Araw din ito ng paglilinis ng pangalan ng mga taong siniraan at pinatahimik. Nang banggitin sa harap ng lahat ang pangalan ng kanyang ama, hindi na napigilan ni Leora ang pagluha. Si Unday Belen ay tahimik lang, ngunit mahigpit ang hawak sa pamaypay. Si Miv namay nakatingin kay Seiren na parabang nakita niya sa unang pagkakataon kung gaano kabigat ang pinagdaanan ng kuya niya. Sa mga sumunod na linggo, tuluyang gumuho ang mundo ni Casimir Valtor. Lumabas ang iba pang testigo, nadagdagan ng kaso laban sa kanya at sa mga tauhan niya. Ang mga natitirang kasabwat sa loob ng Old Operations Network ay natanggal o naimbestigahan. Ang pangalan ni Teodor Talabis ay pormal na lininis sa records at kinilalang empleyadong nagtangkang ilangtad ang katiwalian kahit kapalit ang sariling kaligtasan. Hindi man naibalik ang buhay nito, naibalik naman ang dangal ng kanyang pangalan. Lumipas ang mga taon. Nagtapos si Seiren ng kurso may kaugnayan sa Aviation Safety at Crisis Communication sa tulong ng Scholarship Foundation na sinuportahan ni Drazen. Hindi siya naging hambog sa tigumpay. Sa halip, lalo pa siyang naging maingat at mapagpakumbaba. Tumulong siya sa pagbuo ng isang training program para sa mga anak ng ordinaryong empleyado sa transport at aviation sector. Mga batang tulad niya noon na matalino ngumit halos walang pagkakataong makaangat. Ang puto nila Belen at Seiren ay lumaki rin. Mula sa maliit na pwesto, naging respetadong local food brand ito sa lalawigan. Si Leora ang namamahala sa bookkeeping. Si Miv naman, na dati ay palatawa lamang, ay naging mahusay sa marketing at deliveries. Si Unday Belen ay nanatiling puso ng negosyo. Siya pa rin ang humahawak sa timpla dahil para sa kanya, pwedeng lumaki ang tindahan pero hindi dapat magbago ang lambot ng puto. At dumating ang isang payapang umaga na tila sakto ang liwanag ng araw. Sa dating airstrip, na ngayoy bahagi na ng mas maayos at mas ligtas na airport complex, may isang maliit na gusaling bagong tayo. Sa harap nito ay may plaka. Teodor Talabis Scholarship Hall. Naroon si Seiren, nakabarong ngunit simple pa rin ang tindig. Kasama niya sina Leora, Unday Belen, Miv, Drazen, Virel, Rovila, Tamsi, Hesmar, Ivel, Nesria at Sir Calix. Hindi na iyon pagtitipon ng takot at ekspuse. Isa na iyong pagtitipon ng pag-aalala at bagong simula. Bago putulin ng laso, naglakad muna si Seiren ng bahagya palayo sa grupo at tumingin sa malayong bahagi ng runway. Sa mismong lugar ding iyon, ilang taon na ang nakararaan, nakatayo siya bilang payat na batang may bilaw ng puto at putik sa laylayan ng pantalon. Walang kasiguruhan kung maniniwala ba sa kanya ang mga tao. Ngayon, hawak pa rin niya ang isang bilaw ng puto. Hindi bilang paninda, kundi bilang alaala. Lumapit si Drazen sa tabi niya. Tahimik ka. Ngumiti si Seiren ng bahagya. Iniisip ko lang po kung gaano kabilis magbago ang buhay. Hindi mabilis. Mahaba ang nilakad mo para makarating dito. Napabuntong hininga si Seiren at tumingin sa langit. Sana nakita ito ni tatay. Sigurado akong nakita niya. At kung may masasabi man siya, malamang sasabihin niyang huwag kang yayabang. Napatawa si Seiren. Tamang-tama po, ganoon nga siya. Mula sa di kalayuan ay sumigaw si Miv. Kuya, bilisan mo! Gutom na kami! Tingnan mo, sabi ni Drazen. Iyan ang tunay na pamilya. Kahit may okasyon, pagkain pa rin ang iniisip. Naglakad pabalik si Seiren sa tabi ng mga taong tumulong buuin muli ang kanyang mundo. Sa mga mukhang iyon, nakita niya ang bawat yugto ng buhay niya. Ang hirap, ang pangamba, ang pag-asa, ang laban at ang tagumpay na hindi niya nakamit ng nag-iisa. At nang tuluyan ng putulin ang laso, hindi man ito sinamahan ng malakas na sigaw o maluhang palabas.
sapat na ang tahimik na ngiti sa mukha ni Seiren. Dahil ang araw na minsang humarang siya sa daranaan ng isang bilyonaryo ay siya ring araw na unti-unting nagbukas ng pintuan para sa hustisya, dangal at kinabukasang dati pangarap lang ng isang batang nagtitinda ng puto. At sa wakas, ang batang iyon ay hindi na nakatayo sa gilid ng buhay ng iba. Siya na mismo ang isa sa mga ilaw na gumagabay sa daan.